Magandang gabi, Nel. Meron bang kinalaman sa flood control controversy ang dahilan ng pagbibitiw sa pwesto ni na Executive Secretary Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman? Yes, June, out of delikadesa. Ito ang pangunahing dahilan sa pagbibitiw sa pwesto ni na Executive Secretary Lucas Bersamin, Department of Budget Secretary Amina Pangandaman at Presidential Legislative Liaison Officer Chief Undersecretary Adrian Bersamin. Ito ang inanunsyo ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Ayon sa Palace official, tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang voluntaryong pagbibitiw sa pwesto ng mga opisyal. President Ferdinand R. Marcos Jr. has formally accepted the resignations of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza after their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly currently under investigation, and in recognition of the responsibility to allow the administration to address the matter appropriately. Itinalaga naman ng Pangulo si Finance Secretary Ralph Recto bilang bagong Executive Secretary. Itinalaga rin si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go bilang bagong Finance Chief. Si Budget Undersecretary Rolando Toledo ang magsisilbing Officer in Charge ng DBM. Samantalang bakante pa ang posisyon na iiwan ni na Secretary Go at PLLO Yusek Bersamin. Sa tanong naman kung dapat rin bang magbitiw sa pwesto ang iba pang miyembro ng gabinete na masasangkot rin sa issue, sagot ng palasyo. Kung alam po, halimbawa po ng isang miyembro ng gabinete na siya po ay may kinalaman or maaari siyang masangkot sa ganitong klaseng anomalya, na naisin po ng Pangulo na sila po mismo ang mag-resign out of delicadeza. Sa kabila nito, iginiit ng Malacanang na ang mga aligasyon ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico ay walang katotohanan. Hindi po natin masasabi na ang mga aligasyon ni Zaldico ay seryoso. Makikita po natin sa kanyang mga sinabi at sa mga pictures na kanyang pinakita. Pero kung anuman ang kanyang mga nasabi ay maaaring ito ang nagbigay ng dahilan para sa dalawang mga magigiting nating mga secretaries na sila mismo ang voluntaryong mag-resign sa kanilang posisyon para mabigyan daan ang malalimang pag-iimbestiga sa mga maanomalyang flood control projects. Jun, nagpasalamat naman at kinilala ni Pangulong Marcos ang naging kontribusyon at trabaho ni na E.S. Bersamin at Budget Secretary Pangandaman sa kanyang administrasyon. Yan muna ang ating update. Jun. O nabanggit ba, Nel, ni Yusek Castro kung ano ang magiging, kumbaga, resulta nitong mga pagre-resign o reshuffle dun sa mga programa naman na inilulunsad o nailunsad na ng administrasyon? Maaari ba itong bumagal o paano ba ito bibigyan ng solusyon, Nel? Yes, sinagot naman niya ni Yusek Castro at sinabing wala naman magiging epekto ito, masamang epekto sa operasyon ng mga ahensya ng gobyerno, lalo na under Department of Budget and Management sa implementasyon ng pondo ng pamahalaan na para sa taon 2026, June. Saan ba partikular na sinasabi ni Yusek Castro? Meron bang partikular na sinabi yung pagkakasangkot ni E.S. Bersamin, Secretary Pangandaman at nitong si Yusek Bersamin? Wala namang nabanggit, Jun, dun sa kanya naging pahayag. Basta ang in general, ang nabanggit lang ni Yusek Castro ay nadadawit nga yung kanyang yung ahensya at yung mga pangalan ng mga opisyal. Kaya dahilan para nga magbitiw sa pwesto out of delicadeza. Jun. Ang kamakailan lang, di ba, naglabas ng video si dating Congressman Zaldico na dinadawit nga itong si Secretary Pangandaman at itong si Yusek Bersamin na sinasabi ito yung nagpa-i-insert doon sa budget doon sa pondo nga ng gobyerno na yon. Meron ba itong kaugnayan, Anel? Ang nabanggit lang sa kanina sa pahayag ay may kaugnayan nga doon sa issue ng flood control projects, anomaly at yung mga issue nga na lumalabas ngayon, June. Pero yung mga detalye ay hindi nabanggit kanina ni Yusek Castro. Maraming salamat, Nel Maribuhok.